Lord has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for the springing fresh from the word. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden's of play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning and give me 5. I'm asking you to give me 5 dahil gusto ko na mag-agree kayo sa kung ano ibabahagi ko sa inyo in our devotion for today. And I'm going to bring about 5 good things. Pero marahil, may ilan sa atin ang hindi handa to talk about the good things dahil perhaps sa kasalukuyan ay nakakaranas ang ilan sa atin ng tinatawag nating bad experience or having a bad trip or having a bad day. Pero huwag tayong mag-alala dahil ang kwento natin ay mula sa isang tao na nakaranas din ng mga masasamang pangyayari ng kanyang buhay pero hindi dito nagtapos. Kaya tunay na we can give each other, give me 5. Pero dahil nga we're gonna talk about good things, siguro mas magandang ang gawin nating title o pamagat ng ating devotion this morning ay Good Me 5. Again, Good Me 5. At samahan niyo ako na basahin ang talatang ating pagbabatayan. Ito yung awit 34. Ganito ang sinasabi. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi makinig matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Alam natin na itong ating binasa ay mula sa aklat ng mga awit. So ito'y awit. Yun namang kwento sa likod ng awit ay mababasa natin sa unang Samuel, kabanatang 22 hanggang 23. Well, I'm not going to go to the details anymore, pero ito yung panahon kung saan si Haring David ay tinutugis ni Haring Saul. Dahil alam naman natin na si Haring David ang siya nang inanoint ng ating Panginoon kapalit ni Saul, o ni Saul.
At dahil dito, hindi pumayag si Saul at tinutugis niya ang tumatakas na si David dahil namimiligro o he's fearing for his life. No? Kaya ganoon ang sitwasyon. At si David ay nagtumakas mula from one province to another, from the fields or from the plain to the cave to the forest. Marami siyang pinagtaguan at minsan nga para niya talaga i-protect yung kanyang buhay ay kailangan niyang magpanggap na baliw para lamang siya makatakas sa panuniligsa ni Haring Saul. Di ba? Napaka-bad ng kanyang naging experience. But then, sa gitna ng mga karanasang ito, mayroong mabubuting bagay na napatunayan si Haring David. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit we're having a bad time or bad experience, sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos, we can find good things present in our lives. So, ano-ano yung sinabi kong, ano-ano nga ba yung 5 good things na sinabi ko pa kanina? Ano-ano yung nilalaman ng good may 5? Una, gusto kong malaman natin yung katotohanan na God is good. God is good. At babalikan lang natin sa talatang 2 at 3 ng awit 34, ang sinabi o tinura ni David, ang sabi niya, aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. So basically, God is a good God. Ang Diyos ay mabuti. Kung hindi, bakit sasabihin ni Haring David na kanyang pupurihin ang mga gawa ng Panginoong Diyos? O kanyang ihahayag ang kadakilaan ng Diyos? Dahil napagtanto ni Haring David na sa kabila ng kanyang karanasan ay napatunayan niya na gumagawa ang Diyos ng mabubuting bagay sa kanyang buhay. Kaya tunay na God is good. Yun ang una nating dapat pakatandaan. Pangalawa, God is good all the time. Ulitin ko God is good all the time. Bago pa ito gawing kanta ni Don Moen, pasikatin, si David na ang naka-discover nito o naka-realize nito na hindi lang God is good, but God is good all the time. Sa lahat ng panahon ay mabuti ang ating Panginoong Diyos. Siyempre, balikan natin yung talatang 1 ng awit kabanatang 34 na sinasabi, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko papatigilin. Anong sabi ni David? Sa lahat daw ng pagkakataon, siya daw ay magpupuri kay Yahweh. Bakit? Dahil si Yahweh o ang ating Diyos ay karapat-dapat na purihin. Dahil yung kanyang kabutihan ay hindi tumitigil. Kaya si David hindi niya rin daw patitigilin ang kanyang pagpupuri. Meron na tayong dalawa. God is good and God is good all the time. Pangatlo, God is more than good. More than good. So, parang higit pa sa mabuti ang Panginoon. At sinabi pa rin ni David sa talatang 8, sabi niya dito, tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. So sabi niya, parang yung term na lasapin. Siyempre, na-associate natin to mostly sa pagkain, yung lasap, enjoyment. At yun ang sinasabi ni Haring David na nagpapatunay na ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos ay more than enough, more than good.
Gaya nga ng sinasabi natin sa pagkain, nilalasap mo. Hindi mo lang siya sinusubo, hindi mo lang siyang inunguya, kundi nilalasap mo siya. Ibig sabihin, meron siyang magandang panlasa. Nakakabusog siya, nakaka-enjoy siya. And that's how David described the goodness of our God, na ito raw ay kalasap-lasap, ito ay ka-enjoy-enjoy, ito ay napakasarap. Talking about God's goodness. So, next, yung ating pang-apat ay God is good to the hopeless. Ang Panginoong Diyos ay mabuti sa mga nawawalan ng pag-asa. Alam nyo, doon sa unang Samuel, Kabanatang 22 hanggang 23, sinabi na sa pagtakas si David, may mga sumama sa kanya, mga taong lubog sa utang, mga taong nawawala ng pag-asa, mga taong having the bad experience of their lives, sumama at ginawang pinuno nila si David. At pinatunayan naman ng Panginoon na karapat-dapat siyang asahan. Ito ang sabi ni David sa talatang 5 hanggang 5 at 6. Ang sabi, nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Alam nyo kasi napaka-importante ng pag-asa sa isang tao. Kapag ang pag-asa ang nawala, katapusan na ng lahat ng bagay, dahil marami sa atin ang nagpapatuloy lamang dahil taglay-taglay pa ang pag-asa. Pero ang mabuting balita ngayon at sa habang panahon, ang Diyos ay karapat-dapat na ating asahan. Tunay siyang maasahan. And I remember one of the favorite quotes that I have, ang sabi, no one is hopeless whose hope is in the Lord. Ulitin ko, no one is hopeless whose hope is in the Lord. Kapag ang pag-asa daw natin ay ginawi natin o ikinawing natin o ipinatungkol natin sa ating Panginoong Diyos, lagi daw tayong mayroong maaasahan sa ating Panginoong Diyos o hindi tayo bibiguin ng ating Panginoong Diyos. Surely nangyari ito kay Haring David dahil napagtagumpayan niya ang pag-uusig, yung pagtugi sa kanya ni Saul, ay nakita niya kung mga panahon na inililigtas siya ni Yahweh na kaniyang Diyos. Ngayong panglima at panghuli sa mabubuting bagay or 5 good things for our devotion this morning ay God is good to all. So, i-review natin. God is good, una. Pangalawa, God is good all the time. Pangatlo, God is more than good. Pang-apat, God is good to the hopeless. At ang panglima ay God is good to all. Sabi dito sa talatang 8, muli, tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Nung una, David was talking about his experience. David was talking about himself. Sabi niya, pinupuri ko, dinadakila ko, and then on verse 8, nag-iba na yung patungo. Iba na yung ina-address niya, hindi lang sarili niya, kundi sa lahat na ng tao. Na parang sinasabi niya, na patunayan ko ito, bakit hindi nyo rin patunayan sa inyong buhay? Bakit hindi nyo rin lasapin? Bakit hindi nyo rin subukan na ang kabutihan ng Panginoon? Sabi nga niya, kung sino ang mga taong susubok at magtitiwala sa Diyos ay mapalad. So, ibig sabihin, ang kabutihan ng Panginoon nangyari kay David at maaaring mangyari sa akin at syempre maaaring mangyari sa iyo. Kaya kapatid, yes,
We are not exempted on experiencing bad times in our lives, pero lagi nating isipin that God in His omnipotent power, in His omnipotence, ay kaya niyang ipadama sa atin ang kanyang kabutihan. Kaya, good me five! Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Patuloy nating purihin. Patuloy nating pasalamatan ang ating Panginoon Diyos sa napakagandang umaga. Alam mo, kapatid, pinagpala ka ngayon. Kasi ramdam na ramdam ko dahil pinagpala ako. At dahil pinagpala ako ng ating Panginoong Diyos, ang paniniwala ko ay pinagpala din kayong lahat na nandyan. Dahil bahagi kayo ng aming dalanginan at ng mga mensahe na naririnig natin kada umaga. Yung mga pinagdadaanan natin, simple lamang ito, kapatid. Paalalahanan kita kung nais mong ang lahat ng mga suliranin at problema na dumarating sa atin mula sa kahirapan, mula sa karamdaman, mula sa COVID-19 or anything else, I just remind you, hold on to your faith. Hawakan mo ang pananampalataya mo, manatili ka na mayroong Kristo sa puso mo at ang katiyakan. Ang lahat ng ating mga pangangailangan at dalangin, tutugunan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Halika, samahan mo ako sa diwa ng panalangin. Patuloy naming ipinagpapasalamat dakila naming Panginoon Diyos ang kagandahang loob na aming tinatanggap tuwi-tuwi na. Salamat sa mga salita na narinig namin na ito ang nagpapaalala sa amin para patuloy naming panghawakan at magkaroon kami ng lakas at tibay ng aming pananampalataya, ano man ang magiging kaganapan ng buhay namin. Naalala namin, Panginoon, sa mga panahon na walang-wala kami, sa mga panahon na meron kaming mga problema, sa mga panahon na dumadaan kami sa iba't ibang mga pagsubok. Kami nakipag-ugnay sa inyo at tinugunan mo ang lahat ng aming mga dalangin dahil ganun ka, O Diyos, kadakila, ganun ka umibig sa amin. Meron din mga pagkakataon na hindi nasagot ang aming mga panalangin, pero hindi kami ang masusunod, kundi ikaw ang masusunod. Nararamdaman namin, O Diyos, na higit ng mga panukala mo kung anuman ang nararapat para sa amin, ang siyang pinakadakila, ikaw pa rin ang masusunod sapagkat ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay sa buhay na ito. In this morning devotion and prayer, dear Lord, I pray over to those who are in suffering, yung mga dumadaan sa iba't ibang mabibigat na pagsubok sa buhay, yung COVID-19 na pinagdadaanan namin, ang iba sa amin ay infected at nasa loob pa rin ng hospital. Nagpapagaling sila. At yung iba naman, O Diyos, ay hindi dahil sa COVID, kundi sa iba't iba pang mga sakuna na dumating sa kanilang mga buhay. I pray over them, dear Lord, that please hear this prayer. Give them a resolution, a healing mercy, and solve anything na problema na pinagdadaanan ng aming mga kapatid na ito ay mabibigyan ng solusyon mula sa inyo. Magpapanimula na po kami ng aming mga gawain. And I pray, dear Lord, for to those who celebrated their birthdays and wedding anniversary, not only today but to the past, and to those who celebrating a very special occasion in their family and in their life, I pray that you will continue to bless them, that you will continue to guide them, that you will continue to shower a blessing of life, a prosperous life, and a blessing of wisdom coming from you. Now, dear Lord, as we begin, we ask that you forgive us for all our trespasses mula sa inyo at sa mga kapatid namin na kung saan ay nakagawa kami ng mga hindi kaaya-aya. Samahan mo kami, O Diyos, para mabuksan ang aming puso ng pag-ibig at pagpapatawad para sa kapakanan ng bawat isa sa amin. Grace us, dear Lord, as we continue for the whole day. And this is our prayer and benediction through the mighty name of our Lord Jesus Christ in heaven. Amen.